silang dalawa at ako na lang naiwan dito. Hindi na lang ako lumabas dahil gusto ko rin magpahinga. Tinawag ako ni Ian dahil kakain na kami at pagbaba ko ay ako na lang hinihintay nila. Si Simon ang wala ngayon at si Xavier ang nandito. Namiss ko luto mo, kuya, sabi ng kapatid ni Xavier. Don't worry dahil ipagluluto ko na kayo lagi, saad niya sa mga kapatid niya. Ako naman ay tahimik lang na kumakain. Kahit ako'y namimiss ko na rin ang mga luto niya. Masaya naman ako at talagang masarap siyang magluto pero ayoko namang ipahalata na nagustuhan ko ang luto niya. Kaya naman kahit gusto ko pang kumain ay pinigilan ko ang sarili ko na kumain pa. Anak, ang konti ng kinain mo, saad sa akin ni Madam. Busog na po ako, sagot ko sa kanya. Okay ka lang ba? Napansin ko kasi na parang wala kang ganang kumain. Okay lang po ako. Gusto ko na pong magpahinga. Sorry po kung hindi ako nakakatulong dito. Nahihiya na sabi ko sa kanya. Huwag mong isipin iyan. Alam namin na pagod ka. Sige na, magpahinga ka na. Tumayo na ako para pumunta na sa silid namin. Kasama ko si Lucio. Mabuti lang at sinisinat lang siya. Habang paakyat kami sa hagdanan ay nakatulog na siya. Kaya maingat ko siyang inilapag sa kama pero nang tumayo ako ay bigla na lang ako nahilo kaya napahawak ako sa noo ko. Hanggang sa dumilim na ang buong paligid. Nagising ako dahil may naamoy ako maanghang at unang bumungad sa akin ay nag-aalala na mukha ni Madam. Napatingin naman ako sa katabi ko. Tulog na tulog pa rin ang anak ko. Anak, kumusta ang pakiramdam mo? Tanong niya sa akin. Okay lang po ako. Nahila lang po ako kanina. Sagot ko sa kanya. Anak, huwag ka masyado magpapagod. Hindi mo kailangan na suluhin ang lahat. Nandito kami, tutulungan ka namin. Mahinahon na sabi niya sa akin. Alam ko po pero okay lang po ako. Kulang lang po siguro ang tulog ko. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Okay, pahinga ka na muna. Sabi niya sa akin. Salamat. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil napatingin ako sa pintuan. Si Xavier at may dala siyang isang baso ng gatas. Labas na ako anak. Paalam sa akin ni Madam. Salamat po ulit. Sabi ko sa kanya. Ngumiti siya sa akin at lumabas na. Si Xavier naman ay iniabot na sa akin ng gatas na hawak niya. Kinuha ko naman ito at ininom ko. Nag-aalangan pa ako pero ayoko naman na bulyawan niya ako. Salamat. Nakayuko na sabi ko. Hindi siya umimik kaya naman tumingin ako sa kanya. Nakatingin lang siya sa akin. Umiwas din ako ng tingin dahil mali na ito. Nasa kabilang silid lang ang girlfriend niya at nandito siya at binibigyan ng gatas ng ex-girlfriend niya. Magpapahinga na ako. Salamat ulit sa gatas. Sabi ko sa kanya. Huwag mong idamay ang ibang tao dito sa bahay. Ang bata lang ang obligasyon namin at hindi ka kasali doon. Sabi niya sa akin. Kahit na mahinahon ang paraan ng pagkakasabi niya ay masakit pa rin. Sobrang sakit niya magsalita sa akin. Hindi na ako nagsalita. Tumayo ako at pumasok ako sa loob ng banyo. Pinipilit kong isuka ang gatas na ininom ko na galing sa kanya. Umiiyak ako ng tahimik. Parang hindi ko na kaya pang manatili dito. Lalo na kapag nandito siya, ay baka mamatay ako sa stress. Nagtagal ako ng ilang minuto dito sa banyo. Gusto ko makasigurado na nakalabas na siya. Nagilamos ako ng mukha ko para hindi halata na umiyak ako. Ang buong akala ko ay nakalabas na siya pero nakaupo siya ngayon sa kama. Hindi ko siya pinansin at naglakad ako papunta sa may damitan ko. Kumuha ako ng pamalit na damit. Nabasa kasi ang suot ko. Pumasok ulit ako sa banyo para magpalit ng damit. Nang lumabas ulit ako sa banyo ay nakaupo pa rin siya. Hindi ko na matiis kaya nagtanong na ako. May kailangan ka pa ba? Tanong ko sa kanya. I hate you. Sagot niya sa akin. Alam ko na galit ka sa akin. Alam ko na mali ang ginawa ko sa iyo. Alam ko na nasaktan kita kaya tatanggapin ko ang galit mo sa akin. Alam ko na hindi mo ako kayang patawarin kaya sige lang. Magalit ka lang sa akin para gumaan ang pakiramdam mo. Sabi ko sa kanya. Minahal mo ba talaga ako? Tanong niya sa akin. Oo, pero bakit? Bakit ka umalis? Bakit mo ako binaliwala? Galit na niya sa akin. Dahil hindi ko kaya. Mahal kita pero hindi kita kaya ipaglaban. Kaya nagpapasalamat ako na nangyari ito kasi hindi ikaw ang daddy ni Lucio. At marumi akong babae. At hindi ako nararapat sa'yo. Kaya mabuti na rin ito kasi gusto ko maging masaya ka. Gusto ko makahanap ka ng babae na babagay sa'yo. Na ipaglalaban ka at mamahalin ka. Umiiyak na sabi ko sa kanya.
Sorry kung naging pabigat din ako dito sa pamilya niyo. Hindi ko lang talaga kaya na iwan dito sa inyo ang anak ko. Kaya sorry. Sorry kasi naging pabigat kami ng mga kapatid ko dito. Kung nakikita at kumakain kami dito, huwag ka mag-alala dahil aalis kami dito. Sana tulungan mo ko na mapapayag ang mami mo na umalis kami. Aalis kami at hindi kita guguluhin pa. Pangako, hindi kita guguluhin. Sa tingin mo ba ganun lang kadali ang lahat? Minahal kita. Nagbago ako para sa'yo. Pero ito lang ang gagawin mo? Sana nga hindi na tayo magkita pa. At oo, ako mismo ang kukumbinsi sa mami ko na paalis na kayo dito. Sabi niya sa akin. Salamat. At sana pumayag siya. Kung wala ka nang sasabihin, lumabas ka na. Kung ayaw mo naman, kami na lang ang lalabas ni Lucio. Sabi ko sa kanya. Hindi siya nagsalita, kaya naman lumapit na ako sa anak ko at akmang bubuhatin ko na ito. Pero tumayo na sa Xavier at walang kibol lumabas sa silid namin. Pagod ang katawan ko pero hindi na ako dalawin ng antok. Hindi na ako makatulog kahit pagustuhin ko. Paulit-ulit na nagpe-play sa utak ko sinabi sa akin ni Xavier. Masakit talaga siya magsalita kaya sobrang hirap para sa akin na manatili pa dito. Gusto kong umalis pero hindi ko magawa. Mahalaga pa rin sa akin ang anak ko. Sumasakit ng ulo ko sa kakaisip ng mga dapat kong gawin. Nagising ako na sobrang sama ng pakiramdam ko pero pinilit ko pa rin talaga na bumangon. Nahihilo talaga ako tapos umiiyak pa si Lucio. Kaya wala akong choice kundi tawagan si Yen pero hindi ko naman siya makontak. Hinahanap ko ang number ni Madam pero hindi ko makita. Nakapikit ako habang karga ko ang anak ko. Baby, huwag ka nang umiiyak. Please, tahan na. Kausap ko sa anak ko pero umiiyak pa din siya. Hindi siya nakikinig sa akin. What the hell? Ang ingay ng anak mo? Hindi mo ba yan kayang patahanin? Nakakastorbo sa tulog ko. Sagaw sa akin ni Xavier. Sorry. Nangihina na sagot ko sa kanya. Shit! Sabi niya at mabilis na kinuha sa akin si Lucio. Pasensya ka na. Hindi ko naman gusto na mastorbo ang tulog mo. Nakapikit na sabi ko sa kanya. Are you okay? Tanong niya sa akin. Sorry. Okay lang ba kung bantayan mo muna si Lucio? Hindi ko talaga kayang tumayo. Sabi ko sa kanya. Okay, just take a rest. Sabi niya sa akin at mahinahon ang pagsasalita niya sa akin. Thank you. Sabi ko sa kanya. Humiga na ulit ako at pumikit na. Narinig ko na pinapatahan ni Xavier ang anak ko. Ayoko man siyang abalahin pero hindi ko talaga kaya. Kailangan ko na yatang pumunta sa ospital para magpatingin. Ilang araw na kasi akong ganito. Nang maging okay na ako, kinuha ko ang anak ko sa kanya. Sabay kami bumaba ni Xavier. Nakaupo si Simon sa may couch. Seryoso lang ang mukha niya. Kompleto silang lahat kaya kinakabahan at nahihiya ako. So, ako palang ama ng anak mo? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong sa akin ni Simon. Ang sabi sa akin ni Xavier ay hindi siyang kasama ko noon. Kaya siguro, ikaw nga. Nakayuko na sagot ko sa kanya. Magpakasal na tayo. Sabi niya sa akin ay kinagulat ko. Ayoko. Hindi ko na may pagkakaitang bata sa inyo eh. Pagtutol ko agad. Ayoko rin na hindi buo ang pamilya natin. Sad pa ni Simon. Iha, wala naman siguro problema kung magpapakasal kayo. Lalo na ngayon na may anak kayo. Malumanay na saad ni Madam. Pero kasi tumingin ako kay Xavier na tahimik lang na nakikinig. Na para bang baliwala lang ako sa kanya. Na para bang okay lang sa kanya na magpakasal ako sa kapatid niya. Nalumo ako dahil wala na nga yata talaga siyang pagmamahal sa akin. Siguro nga ito na ang sign na hinihiling ko. Na kailangan ko na tumigil. Magkamukha naman kami na Xavier. At alam ko na mamahalin mo rin ako. Wala namang problema sa akin kung sakaling naging kayo. Ang mahalaga sa akin ay ang anak natin. Mahalaga sa akin na buong pamilya natin. Nakangisi pa na sabi ni Simon. Pag-iisipan ko po muna. Ayoko po na magpadalos-dalos. Hindi po simpleng bagay lang ang pagpapakasal. Sagot ko sa kanila. Bakit kailangan mo pang pag-isipan? Mas maganda na magpakasal na tayo. Sabi sa akin ni Simon. Sorry, pero hindi porkat ikaw ang tatay ni Lucio magpapakasal na lang ako sa'yo agad. Pwede kang maging ama sa kanya na hindi natin kailangan na magsama. Sabi ko kay Simon dahil naiinis ako. Anak, tama. For now, hayaan mo na lang muna siya na pag-isipan ito. Saad naman ni Madam.
Okay mo? Sagot ni Simon. I need to go now. May mga trabaho pa ako sa office. Bye, honey. Nakangiti pa na sabi niya sa akin. Hindi ko naman siya pinansin. Nayayamot ako sa pagtawag niya sa akin na honey. Nang dumako ang tingin ko kay Xavier ay seryoso lang ito. Hindi man lang nagbago ang reaksyon ng mukha niya. Pumasok na lang kami ni Lucio sa dining area para kumain na. Hindi ko napansin na nakasunod pala sa likuran ko si Xavier. Umupo na ako at nasa kandungan ko si Lucio. Wala si Ian dahil pumasok pala siya sa part-time niya. At ang isa ko namang kapatid ay pumunta sa kaklase niya dahil may ginagawa silang activity. Ako na may tahimik lamang habang kumakain. Bakit ayaw mo mapakasal kay Simon? Tanong sa akin ni Xavier. Bakit naman ako magpapakasal sa kanya? Para sa anak niyo? Pwede naman kami maging magulang sa anak namin kahit hindi kami magpakasal. Hindi ka ba naawa sa anak mo? Mas maawa ko sa anak ko kapag nagsama kami ng tatay niya na hindi naman namin mahal ang isa't isa. Tapos na tayong dalawa at huwag mo nang problemahin ang problema ko. Naiinis na sabi ko sa kanya. Tumayo na ako dahil nawalan na ako ng ganang kumain. Kung siya lang naman ang kasabay ko, okay lang na magutom ako. Come back here! Hindi mo patapos ang pagkain mo! Sagaw niya sa akin. Ubusin mo na lang. Ikaw nang kumain. Naiinis pa rin na sabi ko. Ang cute niyo. Kayo na lang kayo magpakasal. Nakangiti na sabi sa akin ni Madam. Kung siya lang po, wag na po. Magiging single mom na lang po ako. Sagot ko sa kanya. Paano ba yan? Mas gusto na lang ni Sunshine na maging single mom kaysa magpakasal. Natatawa na sabi ni Madam. Narinig ko na tumawa ang mga kapatid ni Xavier. Nahiya tuloy ako. Ang ganda mo talaga, Sunshine. I mean, soon to be Ate Sunshine. Sabi sa akin ni Akira. Pasensya na kayo. Sabi ko sa kanila. Bakit ka nagsasorry? We feel you. Kung kami din naman, hindi kami magpapakasal sa mga babaero. Natatawa na sabi nila sa akin. Napangiti na lang ako dahil tama sila. Wala yatang pagkakaiba ang kambal na iyon. Parehong mga babaero. Umakyat ako sa taas para magbihis. Nagpaalam ako kay Madam na uuwi muna ako sa bahay namin at isasama ko na lang si Lucio. Pumayag naman siya kaya tatapusin ko na ang mga parcel ko noong nakaraan. Habang pababa kami nasa likuran namin sa Xavier, nakabihis na rin ito. Sumabay na kayo sa akin? Anya? Hindi na, magji-jeep na lang kami. Sagot ko sa kanya. Bakit bang tigas ng ulo mo? Bakit ka rin namimilit? Naiinis na sabi ko sa kanya. Kung ayaw mo, di wag. Uy, si kuya. Laban niya. Shut up! Sigaw niya sa kapatid niya. Nag-zipper naman kunwari mga kapatid niya ng bibig. Ako naman ay lumabas na sa bahay nila. Habang naglalakad ako palabas sa subdivision nila ay nasa likuran ko ang kotse ni Xavier. Nainis ako dahil halatang sinasabayan niya ako kaya naman lumingon ako at sinamaan ko siya ng tingin. Ewan ko ba, pero simula kanina naiinis ako sa pagmumukha niya. Hinayaan ko na lang siya hanggang sa makarating na ako sa bahay na inuupahan namin. Baby, behave ka lang dahil may ginagawa si mommy. Play tayo mamaya kapag tapos na ako. Kausap ko sa anak ko. Ngumiti naman siya sa akin kaya napangiti na lang din ako. Hinalagan ko siya sa pisngi bago ako nagsimula sa mga gagawin ko. Habang busy ako sa pagbapak ng mga parcel ay busy din siya sa paglalaro. Mas okay na ang ganito dahil nakikita ko siya kahit na may ginagawa ako. Napalingon ako sa may pintuan dahil bigla na lang lumitaw sa Xavier. Siya na naman? Tanong ko sa sarili ko dahil talagang nasa harapan ko na naman siya. Ano ginagawa mo dito? Naiinis na tanong ko sa kanya. Babantayan ko kayo. Adik ka ba? Inis na tanong ko sa kanya. Me? Adik? Kunot noon na tanong niya sa akin. Oo, ikaw. Adik ka na. Bakit kailangan mo naman kaming bantayan? Mataray na tanong ko sa kanya. Baka kasi tumakas ka. Naninigurado lang ako. Sabi niya sa akin. Kung gusto kong tumakas ay dapat umalis na ako na hindi niyo alam. Umalis ka na nga. Sinasayang mo lang oras mo dito. Sabi ko sa kanya. Hindi ako aalis. Pagmamatigas niya. Ikaw na nagsabi na ayaw mo na ako makita, pero nakabantay ka ngayon sa akin. May saltik ka na nga. Pareho kayong dalawa ng kakambal mo. Oo, may saltik na kami pero hindi namin nahayaan na ilayo mo ang kadugo namin. Ang kulit mo rin talaga. Kapag ako talaga nairita sa'yo, aalis ako at ilalayo ko talagang anak ko. Puisit ka. Umalis ka nga dito. Nakakastorbo ka sa ginagawa ko. Nainis na talaga. Nasabi ko sa kanya. Dito lang ako sa ayot sa gusto mo. Sabi niya sabay upo sa sofa namin.
Bahala ka sa buhay mo. Naiinis na sabi ko at bumalik ulit ako sa ginagawa ko. Nang dumating ang mga rider ay binuhat ko ang mga parcel na nasa karton. Pero nagulat ako dahil inagaw niya ito sa akin. Hinayaan ko na lang siya at hindi na ako nakipagtalo pa sa kanya. Nang mailabas na niya lahat ay nagpasalamat ako sa mga rider. Kailangan ba nang umiti ka pa sa kanila? Tanong niya sa akin. Walang masama sa taong umingiti. Ang masama ay yung nakasimangot ka sa tao na wala namang ginagawang masama sa'yo. Mataray na sabi ko sa kanya at nauna na akong pumasok sa loob ng bahay. Bakit ba sungit mo? Ikaw nga may atraso sa akin. Ano naman atraso ko sa'yo? Naiinis na tanong ko sa kanya. Marami. Sagot niya sa akin sabay buhat kay Lucio. Marami pala pero nandito ka pa. Dapat girlfriend mong pinupuntahan mo. Hindi ka dapat tumatambay dito. Nagsasayang ka lang ng oras. Sabi ko sa kanya. Hindi na kita guguluhin kapag pumayag ka na magpakasal sa kapatid ko. Sabi niya sa akin kaya kaagad namang kumunot ang noo ko. Kasal? Asa ka? Hindi ako magpapakasal. Mas gugustuhin ko na tumandang ganito kaysa magpakasal sa kanya. Sabi ko sa kanya. Mahal mo pa ba ako? Kaya ayaw mo magpakasal sa kanya? Natatawa na tanong niya sa akin. Oo, mahal pa kita. Pero kahit siguro hindi na kita mahal ay hindi ako magpapakasal sa kanya. Huwag niyo akong paglaruan. Ayoko na dagdagan ng mga pagkakamali ko at ikaw, pagkakamali din kita. Nagkamali ako na minahal kita. Kaya umalis ka na, tayaan mo na lang ako. Maging masaya ka na sa buhay mo dahil ako. Hihintayin kong lalaki na tanggap ako. Yung lalaking mahal ako. Kasi sa totoo lang, gabi-gabi kong hinihiling na sana mawala na itong pagmamahal ko sa'yo. Na sana makalimutan na kita ng tuluyan. Sabi ko sa kanya. Tumigil na siya sa pagtawa at nakatingin lang siya sa akin. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isipan niya dahil wala naman akong nakikita ang kahit na anong emosyon sa mga mata niya. Gusto kong magpakatotoo sa kanya para malaman niya na ayoko nang umasa sa kanya kasi ayoko nang saktan ng sarili ko. You're right. Kalimutan mo na ako. Huwag mo na akong mahalin kasi hindi na kita mahal. Sabi niya sa akin habang nakatingin ng diretso sa mga mata ko. Oo naman. Kayang-kaya kitang kalimutan. Hindi man ngayon pero alam ko na malapit na. Kakalimutan kita kagaya ng nais mo. Sabi ko sa kanya kahit pa nasasaktan ako. Gawin mo na agad. Oo naman. Gagawin ko agad. Kaya huwag ka na lumapit sa akin. Huwag mo na akong kausapin pa. Salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa akin, Xavier. Pero hindi ko yung tatanawin na utang na loob mula sa'yo. Sapat na siguro ang katawan ko para pambayad sa'yo. Sabi ko sa kanya. Tulong ko yun sa pamangkin ko. Parang wala lang sa kanya ang mga lumalabas na salita sa bibig niya. Sa huling pagkakataon, gusto kong itanong sa'yo. Minahal mo man lang ba ako? Gusto mo malaman ng totoo? Hindi. Hindi kita minahal. Na-challenge lang ako sa'yo. Gusto ko lang subukan kung makukuha ba kita o hindi. At nakuha nga kita. Kaya okay na ako. Natikman na kita at wala namang special sa'yo. Sagot niya sa akin. Hindi ko alam ang nararamdaman ko. Nanghihina mga tuhod ko hanggang sa napaupo ako sa sahig. Ang sakit. Sobrang sakit ng puso ko ngayon na para bang pinapatay niya ako. Salita lang ang gamit niya pero mas malupit pa ito sa kahit na anumang armas. Umalis ka na. Ito na ang huling beses na mag-uusap tayo. Umalis ka na at kalimutan na natin ang isa't isa. Pagtataboy ko sa kanya. Umalis naman siya at ako naman ay naiwan lang dito nakaupo sa sahig. May tumulo na luha sa mga mata ko hanggang sa tuluyang bumuhos ang masagana kong mga luha. Bakit ba paulit-ulit niyang sinasaktan ang damdamin ko? Bakit ba hindi ba lang siya nagdadalawang isip na magbitaw ng mga salita sa akin na alam niya na masasaktan ako? Ganito ba talaga? Ganito ba ang kapalaran ko? Bakit ba ang malas ko? Bakit ba ang hirap maging masaya? Hindi naman ako masamang tao pero bakit ganito nangyayari sa akin? Bakit? Lumapit ako sa anak ko at binuhat ko siya. Anak, ikaw lang meron ako. Kaya huwag mo kong iiwan. Mahal na mahal kita. Talikuran man ako, saktan man ako na ibang tao, basta kasama kita magiging okay ako. Magiging okay si mommy. Kausap ko sa anak ko habang umiiyak ako. Wala na akong lakas ng loob na umuwi sa bahay nila, madam.
Kaya naman tumawag na ako sa kanya na hindi na ako makakauwi. Laking pasasalamat ko naman dahil hinayaan niya ako. Kulang na lang ay gusto ko na magmakaawa sa kanya na hindi na ako babalik pa sa kanila. Kung makasarili lang ako, ilalayo ko sa kanilang anak ko pero hindi ako pwede magpadalos-dalos. Lalo't kasama ko mga kapatid ko. Dahil kung ako lang, gusto ko nang lumayo. Gusto ko nang umalis sa lugar na ito. Lumayo sa kanilang lahat. Pero may responsibilidad ako at hindi ko pwedeng isipin ang sarili ko. Nagluto ako ng pagkain pero nagulat ako dahil dito umuwi ang mga kapatid ko. Niyakap nila ako ng dalawa kaya naman gumanti rin ako ng yakap. Ate, kung nahihirapan ka, sabihin mo lang sa amin. Sabi sa akin ni Yan. Okay lang ako. Sagot ko sa kanila. Hanggat kaya ko, ayoko ipakita sa kanila na nahihirapan ako. Na nasasaktan ako. Gusto ko na makita nila na matatag ako para sa kanila. Gagawin ko ang lahat. Titiisin ko ang lahat kahit gaano pang kasakit. Kumain na tayo? Nakangiti na sabi ko sa kanila. Salamat po sa pagkain. At salamat po dahil may Ate Sunshine kami na mahal kami. Nakangiti na sabi ng bunso kong kapatid. Napangiti naman ako sa narinig ko mula sa kanya hanggang sa nagsimula na kaming kumain. Masaya kami na kahit ganito ang pagkain namin, na kahit ganito ang bahay namin ay buo kami. Malayang kumikilos at malayang humihinga. Doon sa bahay nila Xavier ay kailangan namin makabagay sa kanila. Kailangan namin bantayan ang bawat kilos namin. Kung okay ba o pangit ba ang bawat galaw namin. Nang matapos na kami kumain ay pumunta ako sa banyo para maglinis ng katawan. Pero nagtataka ako dahil may dugo ang panty ko. Hindi naman marami. Binaliwala ko na lang dahil magkakaroon na siguro ako ng regla. Naging irregular na yata ang period ko dahil sa stress. Gumamit nila ako ng sanitary pads kung sakali man na lumakas. Kinabukasan ay maaga akong nagising dahil sa kumakatok sa may pintuan. Pagbukas ko ng pinto ay bumungad sa akin si Simon. Sa totoo lang ay nalilito na ako sa kanilang dalawa ni Xavier. Bakit hindi kayo umuwi sa bahay? Tanong niya sa akin. Nakakainis dahil kahit sa boses ay walang pagkakaiba. Gusto kong alamin ang pagkakaiba nilang dalawa pero sa sitwasyon ko ngayon ay hindi na ito mahalaga. Pasok ka. May pag-uusapan tayo. Sabi ko sa kanya sa halip na sagutin ang tanong niya. Pumasok naman siya at ako na may pumasok sa banyo pero kumunot ang noo ko dahil hindi naman lumakas ang regla ko. Nag-aalala na naman ako. May problema na talaga yata ako sa bunga ng dalaw ko. Hindi naman ako nagtagal sa banyo dahil alam ko na naghihintay sa akin si Simon. Ano pag-uusapan natin? Tanong niya sa akin. Mas gusto ko dito sa bahay na ito. Kaya sana'y hayaan mo na lang kaming dumito na lang. Malaya mong madadalaw ang bata. Malaya niyo siyang hiramin. Pero hindi ko kaya na doon tumira sa bahay ng parents mo. Sabi ko sa kanya. Dahil ba kay Xavier? Isa siya sa mga dahilan ko. Pero may hanap buhay ako at kailangan ko ito. Dahil para ito sa mga kapatid ko. Hindi ko kayo magpabalik-balik sa bahay niyo papunta dito. Sabi ko sa kanya. Bakit hindi mo nalang ilipat ang mga yan sa bahay? Kahit ganito ako'y marunong naman akong mahiya. Ayoko na isipin mo na abusado ako. Kami, sa inyo. Gusto kong kumita ng pera para may pantustos ako sa anak ko. Kaya ko namang buhayin ang anak natin. Hindi mo na kailangan na magtrabaho. Kaya kong tanggapin ang ibibigay mo para sa anak mo. Pero labas ako at mga kapatid ko. Kaya please, huwag mo na ipilit sa akin ang mga bagay na labag sa loob mo. Sabi ko sa kanya. Ang kasal bang tinutukoy mo? Tanong niya sa akin. Oo, ang kasal. Hindi ako napipilitan lang. Siguro nga minahal mo sa Xavier pero una kang naging akin, Sunshine. Noon pa man ay akin ka na. Kaya gusto ko nabuuin ang pamilya natin. Kapatid ko si Xavier at hindi niya naman sinasadya na maging karelasyon ka. Kaya kitang tanggapin, Sunshine. Sabi niya sa akin. Tanggap mo man ako pero hindi kita tanggap. Mahal ko si Xavier pero gusto ko din siyang kalimutan. Iisang mukha niyo at alam ko na kapag nagpakasal ako sa'yo, patuloy ko lang masasaktan ang sarili ko. Sabi ko sa kanya. Pero gusto ko na buong pamilya ko, Sunshine. Pasensya ka na pero hindi ko kayang ibigay ang buong pamilya na nais mo. Sabi ko sa kanya. So, wala na pala akong choice? Anong ibig mo sabihin? Nagtataka na tanong ko sa kanya. Magpapakasal ka sa akin o ilalayo ko sa iyong anak natin? Huwag mong subukan ang mga kaya kong gawin, Sunshine. Kayang-kaya kong ilayo sa iyo si Lucia at kailanman hindi mo na siya makikita pa. Seryoso na sabi niya at nakakatakot ang aura ng mukha niya.
Bakit mo ba ito ginagawa? Bakit mo ako tinatakot? Pinipigilan ko ang sarili ko na sumigaw. Nasigawan siya. Natatakot ka? Matakot ka dahil kaya kong gawin ang sinasabi ko sa'yo. Nakangisi na saad niya. Ang sama mo! Ang sama niyo! Sigaw ko sa kanya dahil hindi ko na kayang magpigil ng galit ko. May mas isasama pa ako. Kaya mamili ka na. Magpapakasal ka o ilalayo ko ang anak mo? Kitang-kita sa mga mata niya na hindi siya nagbibiro. Nilalamig ang kamay at paa ko. Alam ko na hindi siya nagbibiro pero ano ba ang dapat kong gawin? Kung alam ko sa sarili ko na wala akong laban sa kanya, wala akong laban sa kanila. Susuko na lang ba ako? Wala laban ako. Ano bang pipiliin ko? Gulong-gulo na tanong ko sa sarili ko. Umalis ka na. Hindi mo ako matatakot. Hindi mo ako mapapasunod sa'yo. Sabi ko sa kanya. Hindi ako aalis nang hindi ko kasama ang anak ko. Sabi niya sa akin. Ganyan ba kayo? Idadaan niyo sa pananakot ang lahat? Dahil sa alam mo na may ina ako kaya ganitong ginagawa mo sa akin? Anong klaseng tao ka? Ikaw ang nagmamatigas dito. Sabi niya pa sa akin. Magmamatigas talaga ako lalo na't hindi kita mahal. At hindi ako magpapakasal sa'yo. Kahit mapatayin mo ako, hindi ako magpapakasal sa'yo o magiging parte ako ng pamilya niyo. Sabi ko sa kanya. Pagbibigyan kita ngayon. Pero hindi na kita pagbibigyan sa susunod. Madali lang naman ito pero matigas ka lang. Sabi niya sa akin. Madali sa'yo, sa akin hindi. Galit na ako ngayon dahil sa ginagawa nila sa akin. Walang salitang lumabas siya sa bahay namin. Kinuha ko ang phone ko para tawagan si Madam. Hindi ko na kayang palampasin ang ginagawa sa akin ng mga anak niya. Hello po. Gusto ko lang po magpasalamat sa kabutihan niyo sa akin pero wala po akong balak na magpakasal sa anak niyo. Pakisabihan naman po siya na huwag akong dalhin sa dahas. Tinatakot niya po ako. Tuloy-tuloy nalitaan niya ko kay Madam. Pasensya ka na anak. Ako ang humihingi ng pasensya sa ginagawa nila sa'yo. Sabi sa akin ni Madam. Sorry po pero hindi na po ako babalik sa bahay niyo. Malaya niyo naman po makikita nga po niyo pero hindi na po kami titira dyan. Nasasaktan na po ako sa mga ginagawa nila sa akin. Sorry po pero hindi ko po kaya maging parte ng pamilya niyo. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Naiintindihan kita anak. Sorry. Sorry sa ginagawa nila sa'yo. Sabi niya sa akin. Salamat po. Sabi ko at binaba ko na ang tawag. Napabuntong hininga na lang ako. Gusto ko lang naman ang tahimik na buhay pero ang hirap. Ang hirap maging masaya at magkaroon ng katahimikan. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Parang gusto ko na lang umalis. Gusto ko na lang lumayo para magkaroon ako ng peace of mind. Pero paano mga kapatid ko? Paano na sila yan kapag umalis ako? Napaupo ako sa sofa namin at yumuko dahil umiiyak na ako. Ang sakit-sakit ng puso ko. Ate! Tawag sa akin niyan. Yan. Napakagulol na ako ng tuluyan. Narinig ko ang lahat, ate. Alam ko na nahihirapan ka na. Alam ko na kaming iniisip mo pero ate, gawin mo. Gawin mo ang nais mo. Kaya ko, ate. Pangako, kakayanin namin dalawa ni Bunso. Ayoko na nakikita kang umiiyak at nasasaktan. Mahal na mahal kita, ate, at gusto ko na sarili mo naman ang isipin mo. Kasi kami na lang palagi at pabigat kami sa'yo. Umiiyak na sabi niya sa akin. Shh! Huwag mo sabihin yan. Hindi kayo pabigat sa akin. Mahal ko kayo pero sigurado ka ba na kaya niyong dalawa? Pangako ko sa inyo na upapadala ko ng pera para pambayad ng bahay. So ngayon ay gusto kong umalis. Gusto kong lumayo kasi nasasaktan na ako yan. Hindi ko na kaya magstay pa dito. Sabi ko sa kanya habang umiiyak ako. Niyakap niya ako at ganun din ako sa kanya. Sorry ate. Sorry kung wala akong magawa para sa'yo. Umalis ka ate kung yan ang makatutulong sa'yo. Huwag mo kaming isipin dahil kaya ko. Kaya namin ni Bunso. Itutuloy namin ang online business mo at mag-aaral kami na mabuti. Salamat yan. Babalik ako. Babalik kami ni Lucio. Sabi ko sa kanya at niyakap ko siya ng mahigpit. Buo ng desisyon ko. Aalis kami ni Lucio.
Hindi ko na kasi kaya ang ganito. Alam ko na kaya nilang gawin ang sinasabi nila. Nakukunin nila ang anak ko at hindi ko papayag na kunin nila sa akin. Mas mabuti pa na ilayo ko sa kanila ang bata. Hindi ko kaya magpakasal kay Simon. Hindi ko kaya maging parte ng pamilya nila. Hindi ko ipagkakait kay Lucio ang pamilyang pinagbulan niya. Sa ngayon gusto ko ng tahimik na buhay. Alam ko na maintindihan din ako ng anak ko. Hindi ko alam kung saan kami pupunta pero nagsimula na ako mag-impake. Konting damit lang ang dadalhin ko at mas marami ang kay Lucio. May pera akong ipon kaya yun ang gagamitin ko. Ang kalahati iiwanan ko sa mga kapatid ko. Lumabas ako para pumunta sa kapitbahay ko. Ate Luz, okay lang po ba kung pakitingnan ng mga kapatid ko? Aalis ka ba? Tanong niya sa akin. Opo, at medyo matagal po ako mawawala. Ganun ba? Huwag ka mag-alala. Sisilipin ko sila palagi. Ingat ka sa biyahe. Mamimiss ko si Pogi. Nakangiti na sabi niya sa akin. Salamat po. Maraming salamat po.